Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, dating punong barangay, itinampok sa Ilocos Norte Parole and Probation Office dahil sa kanyang dedikasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naitampok ni Mr. Joji B. Jimenez, Volunteer Probation Assistant ken dating Barangay Chairman iti Barangay Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Iti Ilocos Norte Parole and Probation Office iti boses ng Subuklaya. Iti sarita ni Jimenez, ti panagbalin na Volunteer Probation Assistant ket maysa anay papusuan, adaan ti dedikasyon ken napudno nga agserbi. Namo nga nay deto iti maysa Christmas program kas maysa guest speaker ket naimatangan na ti panangrik na dagiti nakangeg iti sarita ni Jimenez kadagiti kliyente ken pamilya dagitoy. Dito iti rason iti panakapaiget ti passion ni Jimenez iti panagboluntaryo ken nainspiraran ang mga nong iti posisyon na tapno agserbi. Patyan ni Jimenez at rehabilitasyon dagiti probationers ken parolis ket napateg iti panangbayabay kadakwada nga agbalinen a responsable ken natulnog a kameng ti pamilya ken iti komunidad. Ni Jimenez ket agserserbi pay kas pollution control officer iti Environment and Natural Resources Office ti Provincial Government iti Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Department of Health, na mahagi ng mga newborn hearing screening unit sa ilang piling ospital sa Rehiyon 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang ibunong ti Department of Health Ilocos Region iti 10 a newborn hearing screening units nga agad di nasurok may 1 milyon na pesos iti tunggal maysa kadagiti napiling ospital di rehiyon. Dagitoy a unit ket mangpabalin iti nasapa panakaduktal iti panakapukaw iti panagdengeg kadagiti maladaga ken kapasngay. Ti screen newborn hearing screening machine ket sukimatan na ti sungbat iti makinuneg alapayag iti unik ken makaaramid iti naduma-duma a panagsukimat. Impaganatgat ni Regional Director Paula Pasidionco anagiti unit ket mangpasayat iti nasapa diagnose ken panangibabaet para iti panakapukaw iti panagdengeg amang ipalubos kadagiti amin akapasngay ang makastrek kadagiti serbisyo iti hearing screening karaman kadagiti recipient facilities dagiti ospital iti Pangasinan, Ilocos Norte, La Union ken Ilocos Sur. Iti agdama adadua nga hearing screening reference centers iti Region 1. Ikinapateg ti newborn hearing screening ket ada iti nasapa panangilasin iti panakadadael iti panagdengeg tatinaladaw a panakaduktal ket mabalin nga apektaran na ti panagsao, pagsasao ken psikolohikal a panagrangay. Manipod RP Agao Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan, Department of Social Welfare and Development, Region 8. Patuloy ang implementasyon ng Project Lawa at Binhi sa mga benepisyaryo sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ay magpapadayon hito ng implementasyon ng Project Lawat Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ang mga bungto palibot hariyon 8 nga mga benepisyaryo hini kataliwanhan malang puson nga pagpapatuman han proyekto hadto ng kalabay nga tuig 2024. Inin para makaghatag benepisyo hamas damo pang mga benepisyaryo nga maibanan ito ng epekto han climate change. Para
masiguro iton malang puson nga implementasyon hini nga proyekto, ang Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation Technical Staff inagdumara hadi pala maihang gayon hin consultation meetings nga da mga representante han Office of the Municipal Agricultural Services nga Municipal Social Welfare and Development Office. Ang project lawat binhi and may panuyo nga mapakasug iton resiliensyahan komunidad hapag atubang kontra climate change. Paghatag doon ng food security ngan pagbaton ha epekto iton El Nino o iba pang kalamidad. Tikang Media Syudad Han Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, yan na ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, 13 coastal communities sa Southern Leyte sasailalim sa Aquaculture Status Survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Gikatakdang ipaubos sa Aquaculture Survey ang 13 ka coastal communities sa Southern Leyte. Nasayran sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nga kini naglakip sa mga kalungsuran sa Liloan, San Francisco, San Ricardo, Pintuyan, Libagon, Sogod, Malitbog, Padre Burgos, Macrohon, Limasawa, Buntok, Tomas o Pusugang Dakbayan sa Maasin. Gitaho nga ang makolekta nga data magsilbi nga pundasyon sa pag-umol sa evidence-based nga mga polisiya ug mga stratehiya aron mapalambo ang economic viability o kontribusyon sa aquaculture sa ekonomiya sa Pilipinas. Kalabot niini, nagpahigayon ang Fisheries Management Area kon FMA Coordinating Unit kon FCU8 ug Aquaculture Fisheries Geospatial Information System kon AQ FGIS launching ug Aqua Farm Enumerator Training sa miaging adlaw. Tinguha sa tigom nga maandam ang mga enumerator sa pagpahigayon sa mga aqua farm inventory gamit ang AQFGIS. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, barangay health workers, barangay nutrition scholars at midwives sumailalim sa barangay First 100 or 1,000 Days Rollout Training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Malampuson ang gipahigayon nga rollout training uban sa pipila ka mga midwife, barangay nutrition scholar ug barangay health workers kalabot sa barangay First 1,000 Days niadtong Pebrero 11 ngadto sa Pebrero 14 ning kasamtangang tuig. Ang maong training kabahin sa barangay First 1,000 Days project sa Vitamin Angels Philippines uban ang Cagayan de Oro City Nutrition Committee nga giimplementar niadtong milamayng tuig. Ang mga partisipante nagagikan sa mga pilot ng mga barangays mao ang barangay Bayabas, Bunbun, Kamaman-an, Kalintuan ug Lapasan. Nasayran nga ang first 1,000 days mao ang ilang phase sa bata gikan sa konsepsyon ini hangtod nga kini mulungtad sa edad nga 2 anyos diin crucial ang development sa body, brain metabolism ug immune system niini. Gani pinaagi sa maong training gilauman nga magiyahan ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholar ug ang mga midwives angay buhaton aron kini ilang mapaabot usab ngadto sa inahan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay ilabay na sa mga inahan nga nagpasuso sa ilahang mga kabataan. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga Heart Lab 3 Community Art Exhibit. Isinagawa sa lungsod ng Dipolog bilang bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Emboyan. Gisaulog kaniadtong niaging semana ang National Arts Month 2025 sa lungsod sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Adunay gihimong community art exhibit nga gitawag nga Heart Club 3 sa museo sa mismong lungsod nga gitambungan sa mga partisipante gumikan sa nagkalain-laing buhatan.
Aduna usab gipahigayon nga awarding ceremony alang sa mga nidaog sa Dipolog Film Festival 2024 ug ang first Dipolog Original Songwriting Competition gihimo dungan sa aktibidad. Ang exhibit gihimo isip pagsanong sa kasaulugan sa National Arts Month ug kini giapilan usab sa mga lokal nga artist sa Dipolog City ug mga silingan nga lungsod ug munisipalidad ug usa ka proyekto nga gipanguluhan sa Arts Council sa Dipolog. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Marawi Peace Covenant bilang panata para sa ligtas at tapat na halalan 2025 nilagdaan sa Lanao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Pinirma ng mga kandidato ang mga uluan si Lanao del Sur so Peace Covenant gulalan ko secure, accurate, free and fair elections o di na SAFE 2025 a programa si Lanao bubugudon sa Provincial Capital Complex, Marawi City. Anta pagyang ko ta programa so kapakasuporta ako Tito Benar akang butua sa giyang kaya pakataling umaakap sumili sa mga uluan sa May 2025. Isay ni ko panamaro mga kandidato ang mga uluan ko kaisay serang para ko kalilinta dagu katatanor kung masa elections kaan minggulalan so kasumili sa mga uluan na dumaaden asimukot. Kabasa umya makapirma sa giyang kota Peace Covenant so pirma iranak na bumatag pirma kag yuto din ikyapakito kawirang ko adat agu kito na nirang ko mga proseso o titua kambutua. Diya si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Johania. Yan ang ulat mula sa Marawi at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.